Hi everyone! So tara, samahan niyo ako dito sa loob ng supermarket kasi bibili po tayo ng sangkap or gagamitin natin sa ating pagyayakiniko sa bahay. So ito pala yung kanilang mga meat guys or yung mga panggamit sa ating yakiniko or grilled or barbecue kumbaga sa ating pa. So kung ang tawag dito sa Japan is yakiniko. Yan. So mayroon silang ganito iba't ibang pagkakahiwa ng mga meat. Yan. At meron din silang mga chicken, beef, at saka meron din silang pork. So yun, so hindi ko lahat binili yung klase ng pagyayakiniko or klase ng yakiniko dito sa Japan guys kasi ang mahal na. So bumili lang na ako ng 4 na klase or 5 I think na klase ng cut ng meat nila dito sa supermarket. So kung makikita nyo, pang maramihan talaga tong yakiniko nila or meron din naman or makakabili ka naman ng half or para madamihan. So kumuha na din ako ng guys, yung panglagay sa yakiniko, I mean yung parang oil niya or anong tawag doon? Lard, kumbaga. So yun, free lang po yun, wala yung bayad. So dito, kumuha ako ng ganitong klase na meat. At meron silang ganito din klase na pagkakat nila guys. Yan, pang yakiniko talaga. So dito sa Japan is siniparate nila yung pang yakiniko or yung pang sahog ng mga guys, yung mga ulam nila. So yun. So ito pala yung mga meat na nabili ko. Hindi siya masyadong madami, no? Kasi nga, dalawa lang naman kami sa bahay. So tipid-tipid na din tayo, no? Kasi nga, hindi naman to lahat is makakain namin or gagawin namin yakiniko. So yung iba, yung matitira is i-fridge natin, tapos pwede natin siyang gamitin or ipangsahog sa susunod na ulam natin. Yun. So kuha lang tayo ng mga konti at saka punta tayo dito sa may mga veggies naman or vegetable area nila. So kumuha ako ng isang lettuce at saka yung mushroom at kalabasa at bell pepper na din. So kaso yung bell pepper nila guys, ang mahal. Yung isang piraso nila worth of 200 yen. Oh my goodness, sa atin ang na yun, mga 100 pesos na yung isa. So kumuha lang ako ng tatlo or green yung pinili ko kasi yung yellow at saka yung red na color is mahal na siya. So nandito tayo sa drinks naman kasi Sunday, kaya iinom tayo ng shohai or chohai or anong tawag dito sa Japan is chohai siya guys or lemon shower. Yan. So 5% alcohol lang naman siya. So magbabayad na tayo sa counter guys since hindi naman madami yung pinamili ko today kasi nga may stock pa naman kami sa bahay. So pang yakiniko lang talaga yung pinili ko dito sa supermarket. So dito sa kanilang supermarket guys, meron din silang mga point card na ginagamit pag bumili ka dito sa kanilang supermarket. So yung points mo na maiipon is pwede mo siyang magamit sa pambili mo next time na bibili ka ng mga pagkain dito sa supermarket yan. So ito yung aking card. So babayad na tayo dito. So sa kanila guys is automatic na sila, no? Dito ka na lang magbabayad sa kanilang machine. So hindi ka na magbabayad sa kahera kasi meron na silang machine na yun. Magsiselect ka lang dyan kung ano yung cash ba or credit card ba yung gagamitin mo. So yun, nandito na tayo sa bahay at i-prepare na natin yung ating yakiniko for today. So kumuha lang ako ng kalabasa tsaka hiniro ko na lang siya ng yung manipis para madali siyang maluto pag binabarbecue natin sila. So nabulol na tuloy ako. So sorry, so ito na pala yung ating gamit or gagamitin sa pagyayakiniko guys. Yan. So ini-prepare ko lang yung mga meat yan. So actually hindi lahat ng meat ginamit ko talaga sa pag-grill. So yung iba is nilagay ko na lang sa fridge. Yan. So for our videos lang yan, no. So yan yung lettuce natin. At meron tayong dito. So ito yung gamit namin pala guys, electric na grill. Yan. So kuryente lang po tayo. Wala tayong guys, gamit na kumbaga pang talaga yung tawag may uling. Yun. So, dito lang kasi kami sa loob ng bahay. So, actually, ito yung ginagamit nila sa Japan. So, gumagamit din naman sila ng yung mga uling. Sa Tagalog, uling po ba yun? So, nakalimutan ko yung Tagalog niya. So, ito yung ating mga handa for our yakiniko. Yan. So, meron na tayo diyang nigi or tamanigi, which is white onion. Tapos, meron din tayong ang tawag doon, bell pepper na green. Yan. So, lagyan lang natin siya ng lard. Yan. Lard siguro yung tawag nito. So, free na po to pag bibili kayo dun sa supermarket na pang yakiniko. Meron po silang ganito na nilagay or kukuha ka lang kung ilan yung gusto mo. Yan. And then, meron din sila dito meron ako ditong mushroom yan. So, ilagay natin si mushroom.
Mushroom ang tawag nito. Pahaba siya. Mushroom, tapos white onion, tapos kalabasa, at saka garlic. Yan. Dito sa Japan, guys, kumakain sila ng garlic. I mean, yung grilled or barbecue na garlic. So, ganito sila mag-yayakiniko dito sa Japan. And then, meron kaming liver dyan. Patay ng baboy. So, ang sarap nito, guys, promise. Wala siyang lasa, pero pagdating sa sauce niya, sauce ng yakiniko nila, guys, super ang sarap. Tsaka iba kasi yung sa mga Japanese dito, guys, kasi hindi nila niluluto talaga ng yung kumbaga para sa atin sa Pilipinas, di ba? Hindi tayo kumakain ng half cook lang. Pero sa kanila is half cook lang kasi nga masarap siya pag half cook lang talaga yung mga meat na binabarbecue nila. So hindi nila yun talaga parang sunog na. So yun. Yan, so, pero sa akin is, gusto ko talaga is parang lutong-luto sa paningin ko. Pero yung sa mga Japanese is, ayaw nila ng lutong-luto talaga. Kaya, ito, nag-prepare na tayo ng atin. So, sariling sikap tayo dito, no? So, kami lang kasi dalawa ang kumakain dito sa bahay. So, yun, siguradong mabubusog kayo pag bumili kayo sa supermarket ng mga meat at sa bahay, dalhin nyo sa bahay at doon na lang kayo mag-yakiniko instead of doon sa labas kasi mahal na. So, ito yung mga prepare ko sa aming yakiniko, guys. So, hopefully, nagustuhan nyo yung aking video at saka pati-follow na din and share. So, see you on my next video. Matamitin eh!